Maligayang pakikinig sa Tagalog Audio Bible PH. Lucas Kapitulo 6. Nangyari nga, nang dumaraan siya sa mga triguhan ng isang Sabath, ay kumitil ng mga uhay ang mga alagad niya at kinakain pagkaligi sa kanilang mga kamay. Datapwat sinabi ng ilan sa mga Fariseyo, "Bakit ginagawa ninyo ang di matuwid gawin sa araw ng Sabath?" At pagsagot sa kanila ni Jesus ay sinabi, "Hindi ba nabasa ninyo ang ginawa ni David nang siya'y magutom, siya at ang mga kasamahan niya? Kung paanong siya'y pumasok sa bahay ng Diyos at kumain ng mga tinapay na handog at binigyan pati ang kanyang mga kasamahan, na hindi naaayon sa kautusan na kanino man kundi ng mga saserdote lamang?" At sinabi niya sa kanila, "Ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabath." At nangyari ng ibang Sabath na siya'y pumasok sa sinagoga at nagturo. At dooy may isang lalaki at tuyo ang kanyang kanang kamay, at inaabangan siya ng mga eskriba at ng mga Fariseyo kung siya'y magpapagaling sa Sabath upang makasumpong sila ng paraan na siya'y maisakdal. Datapwat nalalaman niya ang kanilang mga kaisipan, at sinabi niya sa lalaki na tuyo ang kamay, "Magtindig ka at tumayo ka sa gitna," at siya'y nagtindig at tumayo. At sinabi sa kanila ni Jesus, "Itinatanong ko sa inyo, matuwid bang gumawa ng magaling o gumawa ng masama kung Sabath? Magligtas ng isang buhay o pumuksa?" At minamasdan niya silang lahat sa palibot-libot at sinabi sa kanya, "Iunat mo ang iyong kamay." At ginawa niyang gayon at gumaling ang kanyang kamay. Datapwat sila'y nangapuno ng galit at nag-usap-usapan kung ano ang kanilang magagawang laban kay Jesus. At nangyari ng mga araw na ito, siya'y napasa bundok upang manalangin. At sa buong magdamag ay nanatili siya sa panalangin sa Diyos. At ng araw na ay tinawag niya ang kanyang mga alagad at siya'y humirang ng 12 sa kanila na tinatawag niyang mga apostol. Si Simon na tinatawag niyang Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, at si Santiago at si Juan, at si Felipe at si Bartolome, at si Mateo at si Tomas, at si Santiago anak ni Alfeo, at si Simon na tinatawag na Masikap, at si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging lilo. At bumaba siya na kasama nila at tumigil sa isang patag na dako, at ang lubhang marami sa mga alagad niya at ang malaking bilang ng mga tao mula sa buong Judea at sa Jerusalem at sa pangpangin ng dagat ng Tiro at Sidon na nangagsidalo upang magsipakinig sa kanya at upang pagalingin sa kanilang mga sakit. Ang mga pinahihirapan ng mga espiritong karumal-dumal ay pinagagaling, at pinagpipilitan ng buong karamihan na siya'y mahipo, sapagkat lumalabas sa kanya ang makapangyarihang bisa at nagpapagaling sa lahat. At itiningin niya ang kanyang mga mata sa kanyang mga alagad at sinabi, "Mapapalad kayong mga dukha, sapagkat inyo ang kaharian ng Diyos. Mapapalad kayong nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapapalad kayong nagsisitangis ngayon, sapagkat kayo'y magsisitawa. Mapapalad kayo kung kayo'y kapuotan ng mga tao at kung kayo'y ihiwalay nila, at kayo'y alimurahin, at itakwil ang inyong pangalan na tila masasama dahil sa anak ng tao. Magagala kayo sa araw na yaon at magsilukso kayo sa kagalakan, sapagkat narito, ang ganti sa inyo'y malaki sa langit, sapagkat sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga propeta. Datapwat sa aba ninyong mayayaman, sapagkat tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magsisitaghoy at magsisitangis. Sa aba ninyo, pagka ang lahat ng mga tao ay magsalita ng magaling tungkol sa inyo, sapagkat sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga bulaang propeta. Datapwat sinasabi ko sa inyong nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang napupod sa inyo. Pagpalain ninyo ang sa inyo'y sumusumpa at ipanalangin ninyo ang sa inyo'y lumalait. Sa sumampal sa iyo sa isang pisngi, iharap mo naman ang kabila. At ang sa iyo'y mag-alis ng iyong balabal, huwag mong itanggi pati ng iyong tunika. Bigyan mo ang bawat sa iyo'y humihingi, at sa kumukuha ng pag-aari mo ay huwag mong hinging muli. At kung ano ang ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gayon din ang gawin ninyo sa kanila. At kung kayo'y magsiibig sa mga nagsisiibig sa inyo, anong pasasalamat ang inyong kakamtin, sapagkat ang mga makasalanan man ay nagsisiibig sa kanila. At kung magsigawa kayo ng mabuti na nagsisigawa sa inyo ng mabuti, anong pasasalamat ang inyong kakamtin, sapagkat ganito rin ang ginagawa ng mga makasalanan.
At kung kayo'y magpahiram doon sa mga inaasahan ninyong may tatanggapin, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Ang mga makasalanan man ay magpapahiram sa mga makasalanan upang muling magsitanggap ng gayon din. Datapwat ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti at magpahiram kayo na kailanman ay huwag mawawala ng pag-asa. At malaki ang sa inyo'y magiging ganti at kayo magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y magandang loob sa mga walang turing at sa masama. Magmaawain kayo gaya naman ng inyong ama na maawain at huwag kayong magsisihatol at hindi kayo hahatulan at huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan. Magpalaya kayo at kayo'y palalayain. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. At sinabi naman niya sa kanila ang isang talinghaga, mangyayari bang umakay ang bulag sa bulag? Di ba sila magbubulid kapwa sa hukay? Hindi, higit ang alagad sa kanyang guro. Datapot ang bawat isa, pagka naging sakdal ay nagiging katulad ng kanyang guro. At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid? Datapot hindi mo pinupuna ang tahilan na nasa iyong sariling mata. O paanong masasabi mo sa iyong kapatid, kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing na nasa iyong mata, kundi mo nakikita ang tahilan na nasa iyong sariling mata. Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan na nasa iyong sariling mata. Kung magkagayoy makikita mong malinaw ang pag-aalis ng puwing na nasa mata ng iyong kapatid. Sapagkat walang mabuting punong kahoy na nagbubunga ng masama, at wala rin namang masamang punong kahoy na nagbubunga ng mabuti. Sapagkat bawat punong kahoy ay nakikilala sa kanyang sariling bunga. Sapagkat ang mga tao ay di nakapagpapaputi ng mga igos sa mga dawag at di nakapuputi ng ubas sa mga tinikan. Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kanyang puso, at ang masamang tao ay kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. At bakit tinatawag ninyo ako, Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Ang bawat lumalapit sa akin at pinakikinggan ang aking mga salita at ginagawa, ituturo ko sa inyo kung sino ang katulad. Siya'y tulad ng isang taong nagtayo ng bahay na humukay at pinakalalim at inilagay ang patibayan sa bato. At nang dumating ang isang baha, ay hinampas ng agos ang bahay na yaon at hindi nakilos sapagkat natitirik na mabuti. Datapot ang dumirinig at hindi ginagawa ay tulad sa isang tao na nagtayo ng bahay sa lupa na walang patibayan, laban sa yaon ay hinampas ng agos at pagdakay nagiba at malaki ang naging kasiraan ng bahay na yaon. Lucas Kapitulo 7. Nang matapos na niya ang lahat ng kanyang mga pananalita sa mga pakinig ng bayan, ay pumasok siya sa Kapernaum, at ang alipin ng isang senturyon na minamahal nito ay may sakit at malapit ng mamatay. At nang marinig niyang tungkol kay Jesus, ay pinaparoon niya sa kanya ang matatanda sa mga Hudyo, na ipamanhik sa kanya na pumaroon at iligtas ang kanyang alipin. At nang magsidating sila kay Jesus ay pinamanik nilang mapilit sa kanya na sinasabi, karapat dapat siya na gawin mo sa kanya ito, sapagkat iniibig niyang ating bansa at ipinagtayo niya tayo ng ating sinagoga. At si Jesus ay sumama sa kanila. At nang siya'y di nalubhang malayo sa bahay, ay nagsugo sa kanya ang senturyon ng mga kaibigan na nagsisipagsabi sa kanya, Panginoon, huwag ka nang maligalig, sapagkat di ako karapat dapat na ikaw ay pumasok sa silong ng aking bubungan. Dahil dito'y hindi ko inakalang ako'y karapat dapat man lamang pumarian sa iyo. Datapot sabihin mo ang salita at gagaling ang aking alipin, sapagkat ako rin naman ay taong nasa ilalim ng kapamahalaan. May nasasakupan akong mga kawal, at sinasabi ko rito, yumaon ka, at siya'y yumaon, at sa isa, halika, at siya'y lumalapit, at sa aking alipin, gawin mo ito, at kanyang ginagawa. At nang marinig ni Jesus sa mga bagay na ito, ay nagtaka siya sa kanya, at lumingon at sinabi sa karamihang nagsisusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo, hindi ako nakasumpong ng ganitong kalaking pananampalataya, hindi kahit sa Israel man. At pagbalik sa bahay ng mga sinugo ay kanilang naratnang magaling na ang alipin. At nangyari, pagkatapos ng kaunting panahon, na siya'y naparoon sa bayan na tinatawag na Nain, at kasama niya ang kanyang mga alagad at ang lubhang maraming tao. At nang siya nga'y malapit na sa pintuan ng bayan, narito,
Inilalabas ang isang patay, bugtong na anak na lalaki ng kanyang ina, at siya'y balo, at kasama niya ang maraming tao na tagabayan. At pagkakita sa kanya ng Panginoon, siya'y kinahabagan niya at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." At siya'y lumapit at hinipo ang kabaong, at ang nagdadala ay tumigil, at sinabi niya, "Binata, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." At naupo ang patay at nagpasimulang magsalita, at siya'y ibinigay niya sa kanyang ina. At sinidlan ng takot ang lahat, at niluluwalhati nila ang Diyos na sinasabi, "Lumitaw sa gitna natin ang isang dakilang propeta, at dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan." At kumalat ang balitang ito tungkol sa kanya sa buong Judea at sa buong palibot-libot ng lupain. At ibinalita kay Juan ng kanyang mga alagad ang lahat ng mga bagay na ito. At sa pagpapalapit ni Juan sa kanya ng dalawa sa kanyang mga alagad, ay sinugo sila sa Panginoon na nagpapasabi, "Ikaw ba yaong paririto o hihintayin namin ng iba?" At pagdating sa kanya ng mga tao ay kanilang sinabi, "Pinaparito kami sa iyo ni Juan Bautista na ipinasasabi, ikaw ba yaong paririto o hihintayin namin ng iba?" Nang oras na yaon ay nagpagaling siya ng maraming may sakit at mga pagkasalot at masasamang espiritu, at kanyang pinagkaloobang makakita ang maraming bulag. At sumagot siya at sa kanila'y sinabi, "Magsiparoon kayo at sabihin ninyo kay Juan ang mga bagay na inyong nakita at narinig. Ang mga bulag ay nakakita, ang mga pilay ay nagsisilakad, ang mga kitongin ay nalilinis, at ang mga bingi ay nakaririnig. Ang mga patay ay ibinabangon, sa mga dukha ay ipinapangaral ang mabubuting balita. At mapalad ang sino mang hindi makasumpong ng anumang katitisuran sa akin." At nang makaalis na ang mga sugo ni Juan, ay nagpasimula siya magsalita tungkol kay Juan sa mga karamihan. "Ano ang linabas ninyo upang mamasdan sa ilang? Isang tangbong inuuga ng hangin? Datapwat ano ang inilabas ninyo upang makita? Isang taong nararamtan ng mga damit na masiselang? Narito, ang nagsisipanamit ng maririlag at nabubuhay sa pagmamaselang ay nasa mga palasyo ng mga hari. Datapwat ano ang linabas ninyo upang makita? Isa bang propeta? Oo, sinasabi ko sa inyo, at higit pa sa isang propeta. Ito yung tungkol sa kanya'y nasusulat. Narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong mukha, na maghahanda ng iyong daan sa unahan mo. Sinasabi ko sa inyo, sa mga ipinanganak na mga babae ay walang dakila kaysa kay Juan. Gayon may ang lalong maliit sa kaharian ng Diyos ay lalong dakila kaysa kanya. At pagkarinig ng buong bayan at ng mga maniningil ng buwis ay pinatutuhanan ng Diyos na nagsisipagbautismo ng bautismo ni Juan. Datapwat pinawalang halaga ng mga Fariseyo at ng mga tagapagtanggol ng kautusan sa kanilang sarili ang payo ng Diyos, at hindi nagpabautismo sa Kanya. Sa ano ko itutulad ang mga tao ng lahing ito, at ano ang kanilang katulad? Tulad sila ng mga batang nakaupo sa pamilihan at nagsisigawan sa isa't isa na sinasabi, "Tinutugtugan namin kayo ng plauta at hindi kayo nagsisayaw, nanambitan kami at hindi kayo nagsitangis. Sapagat naparito si Juan Bautista na hindi kumakain ng tinapay at hindi umiinom ng alak at inyong sinasabi, siya'y may isang demonyo. Naparito ang anak ng tao na kumakain at umiinom, at inyong sinasabi, narito ang isang matakaw na tao at isang mag-iinom ng alak, isang kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. At ang karunungan ay pinatutuhanan ng lahat ng kanyang mga anak, at ipinamanhik sa kanya ng isa sa mga Fariseyo na kumaing kasalo niya. At siya'y pumasok sa bahay ng Fariseyo at naupo sa dulang. At narito, ang isang babaeng makasalanan na nasa bayan, at nang maalaman niyang siya'y nasa dulang ng pagkain sa bahay ng Fariseyo, ay nagdala siya ng isang sisidlang alabastro na puno ng ungwento. At nakatayo sa likuran sa kanyang mga paanan na tumatangis, ay pinasimulan niyang dinilig ng mga luha ang kanyang mga paa. At ang mga ito'y kinukuskus ng buhok ng kanyang ulo, at hinahagkan ng kanyang mga paa at pinapahiran ng ungwento. Nang makita nga ito ng Fariseyo na sa kanya'y nag-anyaya, ay nagsalita sa kanyang sarili na sinasabi, "Ang taong ito, kung siya'y isang propeta, ay nakikilala niya kung sino at kung ano ang babaeng ito na sa kanya'y humihipo na siya'y makasalanan." At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, "Simon, ako'y may isang bagay na sasabihin sa iyo." At sinabi niya, "Guro, sabihin mo." Isang may pautang ay may dalawang may utang sa kanya. At ang isa'y may utang na 500 denaryo at ang isa'y 50. Nang sila'y walang maibayad ay kapwa pinatawad niya.
alin nga sa kanila ang lalong iibig sa kanya? Sumagot si Simon at sinabi, inaakala ko na yaong pinatawad niya ng lalong malaki, at sinabi niya sa kanya, matuwid ang pagkahatol mo. At paglingon sa babae, sinabi niya kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay, hindi mo ako binigyan ng tubig na ukol sa aking mga paa. Datapwat dinilig niya ang aking mga paa ng kanyang mga luha at kinuskus ng kanyang buhok. Hindi mo ako binigyan ng halik, datapwat siya, buhat nang ako'y pumasok ay hindi huminto ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, datapwat pinahiran niya ng ungwento ang aking mga paa. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ipinatatawad ang kanyang maraming kasalanan, sapagkat siya ay umibig ng malaki, datapwat sa pinatatawad ng konti ay kakaunti ang pag-ibig. At sinabi niya sa babae, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan. At ang mga kasalo niyang nakaupo sa dulang ng pagkain ay nagpasimulang nagsabi sa kanilang sarili, sino ito na nagpapatawad pati ng mga kasalanan? At sinabi niya sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, yumaon kang payapa.